winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong nagla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement ngayon pong August 17 ng Monday po. Nasa episode 383 na po tayo. Salamat sa Panginoon sa pag-sustain niya ng wisdom upang tuloy-tuloy pong pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Tayo po yung manalangin, dakilang Ama, Diyos na yung banal. Pagpalain niyo po ang inyong salita na aming mapag-aral ngayong gabi. Muli niyo po kaming turuan at mga bagay na kinakailangan matutunan po namin bilang isang inyong anak. At para may apply po kami sa aming pamumuhay sa araw-araw para na rin po sa aming pamilya. Patawad din po, Ama, sa kasalanang nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Colossians chapter 3 po muna tayo, verses 1 hanggang 17. Magandang kami Mark Anthony Sila diyan po sa Batak at patuloy po natin ipanalangin niya na naoperahan at gumaling si Kuya Mark Anthony Sila. Alright, so Colossians chapter 3 verse 1, the Bible says, "If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God." Verse 2, "Set your affection on things above, not on the things on the earth, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth." Fornication, sabi ng Panginoon dito, ay mortify, ay patayin. Alright? So yung yung members which is upon the earth, yung ating pong old nature. Ano yung mga yan? Yan, fornication. Fornication ay yung nagsasama na, kumbaga may nagsasama na sa isang higahan or gumagawa na ng immorality habang single, hindi pa kasal. Yan po yung fornication. And uncleanness, inordinate affection. Yun po yung hindi order, hindi tamang affection, mga kapatid. So pwede po dyan yung mga LGBTQ+. Kasi hindi inordinate, diba? Yung lalaki nagkakagusto sa lalaki, yung babae nagkakagusto sa babae. Ang tawag po dyan, inordinate affection. Hindi ordinate, hindi order. Yung affection. Evil concupiscence and covetousness, which is idolatry. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Yung mga anak ng mga disobedience ay yung wrath of God cometh to them. Diba? Ayaw po natin yun. In the which ye also walk sometime when ye live in them, but now ye are also put off all these things. Tanggalin nyo rin ito, sabi niya. Ano yun? Anger, yung naggagalit lagi, wrath, may puot, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth, yung hindi magandang pakikipag-usap sa mga tao or sa asawa mo o sa pamilya mo. Laging away-away, laging sigawan, laging nag-create ng conflict, lalong pinapalala ang problema imbes na masolve dahil po sa filthy communication out of your mouth. So sabi ng Panginoon dito, put off all these things. Okay? So alisin nyo, put off all this. Sabi niya. Okay, so galit, puot,
malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Kaya nga po, iiwasan din po natin po. At magandang gabi rin, Sister Presiga rin, dyan po sa Mapandan, Pangasinan. Magandang gabi po, kasama ang inyong pamilya dyan, Brother Benz, Brother si Benice, Basti, okay? At ganun din si Brother Danny Ringor. Magandang gabi po sa inyo dyan. Again, put off all these things, sabi ng Bible dito. Oo, kasi wala pong mangyayaring maganda, lalo na sa ating pamilya, kung galit ang nandiyan, di ba? Yung bang galit ka lagi. So, ipapakita mo, lalo na kung pagod yung asawang lalaki, babalik sa trabaho, tapos makita niya makala sa bahay, galit yan. Akala niya, siya lang yung pagod eh. Akala niya yung mga nandun sa bahay, hindi nagtatrabaho. So, galit. Alam niyo, pag galit ka, ay ipahinga mo lang yan, di ba? O kumain ka lang. Oo, kumain ka lang, napapagod ka lang. See? So, alisin niya, sabi ng Panginoon dito, and even yung filthy communication. Dapat maganda po ang pakikitungo natin sa ating asawa. Hanggat maaari, words of grace ang lumabas sa ating bibig, yung nakakatulong, yung nakakabless, yung magpapatibay sa iyong asawa, sa ating pamilya. Hindi yung pabulyaw agad, pasigaw agad, or pagalit agad, di ba? O kaya naman kung ano-anong inuuwi sa bahay na garbage, na chismis. Oho. So alam niyo po yung mga chismis, minsan ay kumbaga punong-puno rin sila ng garbage. So ang garbage truck po, pag punong-puno yan, naghahanap po ng tapunan yan. Oho. Kaya nga yung mga chismis din, yung chismoso, ay talagang punong-puno po yan. Yung bali-balita na hindi naman totoo. Punong-puno yan. Maghahanap ng pag-a-unloadan na yan. Kaya huwag kang papayag na ikaw ay maging garbage can na pagbubuntunan niya ng mga naipon niyang garbage sa iba-ibang tao sa kapitbahay. So, alisin niyo yan, sabi ng Bible, of filthy communication. Alam niyo, kaysa makipagchismisan ka sa kapitbahay, pinakamaganda, mag-pray ka na lang, you will get a better result. Praying is better than gossiping, di ba? Praying is better, mag-pray ka na lang, magbasa ka na lang ng Biblia. At magbasa ka na lang ng mga biography ng mga great men of God. At saka iba pang mga talagang naging matagumpay ang kanilang buhay. Maraming pwedeng gawin kaysa sa pag-waste ng time sa chismis. Kaya nga po, para maiwasan yung filthy communication, dapat wag nating saksakan ang ating kaisipan ng mga garbage ng sanlibutan, mga kapatid. At sabi pa dito sa verse 9, lie not one to another. Isa rin po itong nagiging problema sa tahanan. Pag may nagsisinungaling na isa dyan, yung asawa, so yung pagsisinungaling, di ba? At nag-cheating na pala, so yun ay nakakasira po sa pamilya, nakakasira po sa marriage, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, lie not one to another. At ito pa, ang isa pong, yung nangangako sa anak mo, tapos hindi mo tinutupad, sasabihin sa isip ng anak mo ay sinungaling eh. Kaya mahirap, huwag kang mangako kung hindi mo kayang tuparin. Di ba? Kaya kay Seb po dito, minsan minsan may mga sinasabi ko eh. Di ba? So, pinapaalala niya, kinakailangan mong tuparin. Kaya nga masayo kong mag-promise eh. Bakit? Pagka nandyan na, saka ko na lang ibigay yung pangailangan niya. Kaysa naman nangako ka, hindi mo tutuparin. Kahit 3 taon, 4 na taon, 5 taon, maalala ng anak mo yun eh. Man ang pangako. So, di ba pinangako mo sa akin na 5 years later, pero hindi mo pa tinutupad, naalala pa rin po nila yan. So, pag hindi mo tinupad, ay sasabihin nila lie. Liar. So, kaya nga pinakamaganda po, ay talagang tuparin kung may pangako ka. Di ba? Okay? So, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Alisin din yung old man sa ating mga gawa. At put on the new man which renewed in every knowledge after the image of him that created him. Yung put on the new man, yung divine nature po. So binigyan na po tayo ng Panginoon ng bagong buhay.
Okay, bagong pagkatao, the new divine nature. Kaya nga doon tayo mamuhay sa new divine nature eh. Huwag doon sa old sinful nature. Okay? Kasi binigyan ka na ng bago, pupunta ka pa sa luma, ay di maganda po yan, di ba? Para kang binigyan ng gobyerno halimbawa ng yung mga pabahay, yung mga galing sa squatter, di ba? Oo. So binibigyan ng bahay. Alam mo ginagawa nila? So yung mga pabahay na yan, binebenta rin nila tapos balik sila sa kalsada. Kasi doon sila nasanay eh. Pero tandaan natin, hindi po tayo ganun. Inalis na tayo ng Diyos, sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, new creature in Christ na tayo eh. Yung nakalipas na mga nabuhay natin noon, naglalasing, alak, sigarilyo, kung ano-ano pa dyang bisyo, di ba? Yung anger, puot, galit, at saka madaling maasar, mainis, walang pasensya, all things are passed away. And behold, all things are become new. Doon po tayo. Gusto ng Panginoon po, doon po tayo mamuhay doon sa new nature natin. At kaya nga sabi ng verse 1 kanina ito, di ba? Set your affection on things above. At kapag sinet mo yung affection mo sa makalangit na bagay, sigurado yung human mo ang lalago. Yung human mo ang lalakas. Diyan po titibay mga kapatid. Sabi ng verse 11, where there is neither Greek nor Jew, communicate, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ in all and in all. Diba? So put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies. Dapat yan po ang meron tayo. Bowels of mercies. Yung bang mamahabagin, maawain sa mga tao. Diba? So maawain sa mga nangangailangan. At naalala ko si Nanay Dora dito sa Kandun, yung naawa siya dun sa isang tao eh. Walang pangpagkain. Binigyan niya ng 500. Oho, pambili niya ng pagkain. Alam niyo, bumalik sa kanya, 12,000. Patotoo niya po yun eh. So bakit? May pag-aawa. Maawain, di ba? Kindness, kabaitan. Magpakita rin po tayo ng kabaitan, lalo po sa ating tahanan, sa ating pong asawa, sa ating mga anak, di ba? Oho, sa loob ng bahay, pag nasagi ka lang ng mga kasama mo dyan, ay, tignan nyo kasi yung mga ginagawa nyo. Tignan nyo yung mga nadadaanan. Nasagi ka lang nun, ha? Oo. Tapos, bakit hindi mo tinitignan ng dinadaanan mo? Ba't mo ako sinasagi ganito? So, galit ka agad eh. Pero yung sa mall, nasanggi ka, sinagi ka na nga, ay, sorry po. Ikaw pa ang nagsosorry. Eh, yung kasama mo sa bahay, nasagi ka, galit ka, tignan nyo yung mga... Diba? So, kung meron man po tayong papakitaan ng kabaitan, yung mga kasama natin sa bahay, yung mga Krisyano, mga anak ng Diyos, diba? Mga tao sa paligid natin. Tapos, humbleness of mind, mapagpakumbabang kaisipan. Wala pong tatalo sa isang taong mapagpakumbaba. Pero dun sa taong, mainitin ang ulo, nako, walang makakatalo po sa mapagpakumbabang kaisipan ng tao na yan. O, laging panalo ang mapagpakumbaba po. Laging natututo ang mapagpakumbaba. Laging pinagpapala ang mapagpakumbaba. Sabi ng Bible, God resisted the proud, but give grace to the humble. Meekness, long-suffering. Diba? Forbearing one another. Oo, forgiving one another. So, yun po ang magandang i-practice natin sa bahay natin, yung nagpapatawad. Kasi walang perfecto eh. So, if God forgive you, then forgive others as well. If God forgave you, then forgive others, diba? So, forgiving one another. And pagka narunong po tayong ng pagpapatawad, gagaan po yung buhay mo. Gagaan po yung pakiramdam mo. At sabi nga ni Martin Luther yata yun, Jr. na mahirap, sabi niya. Napakabigat ang mamuhay sa galit. It's too burden to bear yung unforgiving spirit. Kaya nga forgive. You experience Christ's forgiveness, forgive others. Will give you peace of mind. If any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye, sabi ng Bible. Kaya ganyan po dapat ang makita po sa atin. At sabi ng Bible dito, and above all these things, put on charity, pag-ibig, which is in the bond of perfectness. Yung pag-ibig talaga.
And pinakamaganda, kahit sino po ay mahal po natin. Di ba? Ang mga tao, ang ating pamilya. Okay? Sabi nga nila, you are not truly in love to everybody kung merong kagagalit kahit isa. So, hypocrisy po ang sasabihin mong nagmamahal ka sa Diyos na may kagalit ka kahit isa. Sapagkat ang nagmamahal, walang kagalit po yan. See? And sabi ng Bible, let the peace of God rule your hearts, to that which also you are called in one body, and ye are thankful. So, para magkaroon ka ng peace of God na magro-rule ng iyong kaisipan, mga kapatid. Okay? At dito po sa verse number 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Okay? So, yung wisdom ng Panginoon mag-dwell sa ating kaisipan. Kaya nga magbasa tayo ng Biblia kasi nandyan po ang wisdom ng Panginoong Jesucristo. At lahat ng decision making mo, hindi ka magkakamali kung may wisdom ka ng Panginoong Jesus. Laging tama ang iyong decision making. Pag nagkamali ka sa decision mo, hindi mo na, mahirap po na yan, kumbaga, alisin, tanggalin. So, kumbaga, it will affect your life. Kaya nga po, kailangan before making any decision, ask God's wisdom para po maging tama ang ating decision making. Alright? So, teaching and admonishing one another with psalms. Kaya nga po, umawit din po tayo. Aawit ka ng Christian song sa bahay mo. Oo. Kaysa ka rock music, worldly music, Christian song, yung mga hymnals natin, mga spiritual songs, singing with grace in your heart. At ito na po, and whatsoever you do in word or deed, yan po ang pamagat natin, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So lahat daw po ng sinasabi mo at ginagawa mo, yung mga binanggit kanina natin, yung new man, put off the old man, put on the new man. Ano man ang ginagawa mo in word or deed, the Bible says, do all in the name of the Lord Jesus Christ. You love your husband because you love Jesus Christ. You love your wife because you love Jesus Christ. You love your children because you love Jesus Christ. Diba? So whatsoever you do in word or deed, kasi para sa Panginoon po lahat. Not primarily for your spouse or children or people around you, but because you are doing it for the Lord. Kaya ka nagmamahal kasi gusto ng Panginoon sa iyo. Lahat ng gagawin mo ay para sa Panginoon. At pag ginawa mo para sa Panginoon, sigurado mamahalin mo ang pamilya. Diba? And giving thanks to God and the Father by Him. Pasalamatan lahat ng meron tayo. Huwag tayong maghanap ng wala. Mamumuhay tayo sa meron, pasalamatan yan. Hindi mo kinakailangan magnakaw, magkurap, magsinungaling, mang-scam, or ano paman. Basta't mapagpasalamat ka sa Diyos ay binibigay sa iyo, sapat yan. Makontento po tayo dyan. Okay? So, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay ito at lahat ng nakikinig, maging blessing po ito sa aming pamilya. Thank you in Jesus' name I pray. Amen. Muli magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Mang Mark Anthony Silak dyan sa Batac, Ilocos Norte. God bless you. Sister Pressy, good evening. Sister Pressy muli. Amen. Sabi niya, mag-comment lang po kayo at babasahin po natin yan. Kung mga insight po kayo, ay magiging tulong at blessing din po yan sa akin at sa mga nakikinig. At babasahin po natin yan. Okay? At Brother Dangani, alright, Ringgor dyan po sa Batac, Ilocos Norte. God bless you po sa lahat ng makikinig pa po dyan sa Mangaldan, Pangasinan. Ganun din po sa Bulacan, sa Pampanga. Thank you ko yan sa ibinigay mong condenser mic. Pero hindi ko pa alam. Pag-aaralan ko pa lang kung paano i-connect. Trinay ko yung i-connect pero parang hindi gumagana eh. So, tingnan ko muna pag-aaralan. Okay? And ganun din po dyan sa sa Asia, sa Amerika. God bless you po. Ang Panginoon po magpala sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa lahat. God bless you all. I love you. Amen, Brother Rico. Gandang gabi yan sa inyo, si Sister Car. Asawa mo, Sister Carmela. Gandang gabi. Mag-chat lang kayo kung anong araw po kayo pupunta dito para makabili po kayo ng itak.
makabisit sa ating mission dito. Amen po. Praise God, sabi ni Brother Rico.